Great morning mga karubang. Once again, this is Andrea Mariel Sels, one of your reliable property consultant of Cubineo Landic and also your kwalang kapitbahay here in Lancaster, New City. So for today's video, another renovation na naman ng ating Anika Townhouse dito sa Lancaster. So ilalagay ko dito sa description box kung sinong kung sinong contractor itong gumawa at nag-modify nitong ating Anika Townhouse. So nandito tayo ngayon sa may Woodcrest para ipakita sa inyo and magkaroon kayo ng another idea kung ano pa ang mga pwede nyong ipagawa, ipamodify or i-renovate sa inyong magiging bahay. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo ako. Let's go! Ayan, so ito yung ating Anika Townhouse. The actual turnover unit po is nakalupa lang po yan. And also, ayan, dito wala po yung any pader po ha, pagka-turnover po sa inyo. So, upon turnover po, you have freedom to choose whatever you like. If you want to ipa-landscape ang inyong harapan, palagyan ng outdoor tiles, palagyan ng gate. So, nakadepende po yan sa inyo. Secured naman tayo dito kasi every now and then meron tayong guard na nagro-roving. So talagang yung mga kids din is malayang nakakapaglaro dito sa labas. Ito. So si client natin, ang pinili nila is magpalagay ng gate. Yan. So at least meron po tayong 1 to 2 meter setback po yan. Hindi nyo po pwedeng isagad. Ayan. So ito naman, naka-tubular lang din. Tubular na baka lang yung ginamit nila para sa kanilang gate. Yan. Dito tayo. So si client natin is hindi siya nagpa-tiles. Ang pinalagay niya is pinasementohan and then maliliit na pebbles lang siya. Other clients natin is nagpapalagay po ng tiles. And usually since may mga dogs nga, meron ding drainage. Pero ito si client nagpalagay pa rin naman siya ng drainage dito sa kanilang harapan. Ayan. Ito yan. And then, nagpalagay lang din sila ng yung mga outdoor or na mga stones. Siguro may plano dito may plano siguro dito si client. Hindi lang natin sure, baka palagay niya to ng mga halaman. Dito nagpalagay din siya ng filter para sa water nila. So dito naman sa kanilang garage, wala namang masyadong pinabago. Yun lang, pinasementohan lang nila to. The actual turnover po ng ating Anika Townhouse for the inner cut is 50 square meters po ang lot and also yung floor area. So mahaba pa rin po yung frontage. So kasyang-kasya dyan yung SUV, sedan, e-bike, motor. Ayan, so and also, ang kagandahan naman sa mga houses natin here in Lancaster, New City, they have provision for your carport. Ayan. So, hindi na ganun na yung other subdivision is madami pa rin nagpa-park sa labas. So, at least itong mga houses natin here in Lancaster is meron pong designated area para sa kanilang mga transportation. Ayan. So, pasukin naman natin yung loob ng Anika Townhouse. Si client natin, ang ginawa nila is, nagpa-grills na sila. And also yung bintana, the actual turnover po niyan is yung binubuksan, nakalimutan ko ng tawag dun sa bintana na yon, basta yung binubuksan lang siya. Hindi po yung jalousie. So ang ginawa nila is pina-sliding na po yan, sliding window. And yung actual turnover po natin is, metal door. Tapos yung doorknob is double lock doorknob po yun, kaya secured. Pero si client natin may other preference siya, nagpalagay siya dito ng smart lock doorknob. Ayan. Ayan siya. So sa Shopee, actually, nagtingin-tingin din naman ako noon. Yung mga ganito kasi iswak siya dun mismo sa yung actual na doorknob natin kasi pahaba din po yun. May nabibili din mga around 4,000 para sa mga ganitong klase ng doorknob. Ayan. So pasukin natin yung loob. Ayan. So dito sa area na to, ito yung living area ni client natin. And also nagpalagay din siya dito ng minibar counter. Ayan.
Ito, we're not sure kasi ito yung preference ni client natin since baka makita nyo naman din dito sa video na nagpalagay siya dito ng stove top. So, hindi natin alam kung anong reason, pero kung gusto nyo rin, so pwede siyang gawin. Dito sa area na to is yung first bathroom dito sa ground floor. Ang kagandahan nga ng may bathroom tayo dito sa baba is kapag may mga bisita, hindi na nila kailangan umakyat. And also, you have your own personal or private bathroom dun sa taas. So, ito is para sa mga bisita and also yung mga elderly natin, hindi na sila mahihirapang mag-akyat baba pa. Just in case na, yun nga, gagamit sila ng toilet. And also in the near future, syempre, hindi natin maiwasan, tatanda rin tayo. Kaya, ito, kagandahan na merong CR dito sa baba. So, ito naman, wala namang pinabago si client natin. Ito pa rin yung actual turnover unit nung pinaka-bathroom niya. So, meron na siyang tiles, meron na siyang toilet, and also sink. So, usually, ang tawag natin dito is powder room since wala nga siyang shower. Pero nasa sa inyo yan kung paano nyo i-modify ang inyong first bathroom dito sa ground floor. So, dito naman sa area na to is the first bedroom. So, ito is nagpalagay sila client ng kanilang sofa bed, hindi pa nang nakaayos. Pero may sofa bed sila dyan, just in case, siguro kung may mga bisita tayo, and yun nga yung mga nakakatanda, pwede sila dito sa baba. And also siguro dito rin yung pinaka-folding area nila ng kanilang mga laundry, dito yung, dito sila magpa-plancha, and all, ayan. So, at least yun yung kagandahan na meron ding, bedroom dito sa baba, at least you have an ample space kung paano mo siya maximize kung ano yung gusto mong gawin. The other clients, ang ginagawa nila is this will be their dining area. Pagka small family lang naman sila, but our client choose na yun nga, palagyan dito ng sofa bed. And ito, parang yung pinaka-folding area nila to, ng kanilang mga laundry. And also, nagpa-tile sila. So, ito is 60 by 60 ceramic tiles flooring. And ang kagandahan naman, the actual turnover unit is smooth cement finish na siya. So, may ano kayo, freedom to choose whatever tiles you want. Kung gusto nyo ipa-vinyl, ipa-wood tiles. So, nasa sa inyo po yan. Ayan. Puntahan naman natin yung dining area. So, ito yung dining area ng ating client. Siguro small family lang sila. Table of, ano lang to, for 4 na family members. Yan. So, nandito siya sa area na to. And dito sa ilalim is their cabinets. Ayan. So, ayan. Since maraming tayong mga abubot, yung mga pwedeng parang pinaka-pantry, and also yung mga gamit na panglinis ng bahay, ayan, pwede rito, or pwede nyo siyang gawin as shoe rack. Yan. So, at least nakatago siya dito sa may ilalim ng hagdan. And also on this part, ayan. Medyo malaki yung ref ni client. Pangarap na ref ko to eh. Ayan, si Econavi ng Panasonic. Ayan. So, ito yung kanilang refrigerator. So, dito nila inilagay. And on this part is their sink. Nagpalagay na rin sila ng hanging cabinets. Ayan, para lagayan ng kanilang mga utensils, mga panluto. Ayan. Ito. Ayan. So, sa ilalim, para sa mga panglinis nila. And dito naman, kanina nakita nyo meron silang stove top dito banda sa may bar counter. Pero meron pa rin sila ditong lutuan. Ayan. So, naka-Germania sila client. So, meron silang lutuan pa rin dito. And also, on this part, ayan, sige, pakita mo. Ayan, sa taas. Yan, yung taas nila is nabubuksan yan. Yun yung preferred ni client. So, si client po ang nakaisip ng mga ideas nito kung paano i-renovate. Ito yung kanyang personal preferences sa kanyang Anika Townhouse. So, yun, medyo ideal din naman siya. Maganda rin naman para pagka morning, yung natural lights is pumapasok mismo sa loob ng bahay, which is nakakadagdag aliwalas ng kanilang kitchen area.
Ayan. So, akitin naman natin yung second floor ng Anika Townhouse. And so, ito naman yung staircase going to the second floor ng ating Anika Townhouse. Yung handrails, hindi nila pinabago. The actual turnover po kasi is metal handrails na siya. Pero yung mismong hagdan, pinalagyan nila to ng matte na tiles. And then, meron na siyang stopper. So, tara! So, dito naman sa second floor, nandito yung second, third bedroom, and also yung kanilang bathroom. So, dito sa area na to is their second bedroom. So, wala naman masyadong pinabago dito si client. Ayan nga, so meron siya ditong single bed, and also built-in cabinets, wherein meron din siyang study area or vanity area. And also, ayan, mga sliding. Naka-sliding yung kanilang built-in cabinets. And dito sa area na to, yung actual turnover po natin is meron po itong butas. So, meron po siyang provision for your air condition window type. And also, napalagyan na rin siya ng mga hanging shelves to maximize and syempre hindi masyadong malaki yung kakainin na space dito sa kanilang second bedroom. Pasukin naman natin yung second bathroom. Ayan. So, ito yung second bathroom ng ating client. So, ang pinalagay niya, wala rin masyado binago, pero nagdagdag lang siya. So, ito yung pinaka-actual turnover natin. Ganito yung magiging bathroom. Ang pinalagay niya lang is itong partition, which is yung sliding glass door. Ayan. So, meron siyang partition dito. Mas malaki kasi yung CR ng second bathroom compared nyo dun sa baba. Since yun nga is parang more on powder room lang siya. So, pasukin naman natin yung master's bedroom. So, for the master's bedroom, ayan. Yung master's bedroom natin, meron silang, I think, full double. Itong size ng kanilang bed, pero kayang-kaya to until queen size ng bed. And also, nandito yung, may bintana pa po dito. Nasa sa inyo yan if you want na palagyan ng walk-in closet, o para ma-maximize nyo pa yung space nyo. And dito naman sa area na to is nagpalagay din sila ng kanilang built-in cabinet. Ayan. Same with the other bedroom. Ganun din siya. Ang kinaibahan lang is wala siyang vanity. Ang meron dito is mga shelves pa rin para lagayan pa rin nila. Para meron silang, they still have ample space para sa kanilang mga personal things. Ayan. So, puntahan naman natin yung kanilang balcony. Let's go. So, ang preference si client natin is andito lang yung access ng kanilang balcony. Kasi ayaw nila na madaming dumadaan-daan niya sa kanilang bedroom. So, ito lang. Ito lang yung pinaka-access niya, which is the spiral staircase. So, tara, akitin natin. So, ito yung kanilang pinaka-balcony. The actual turnover po is wala po itong balcony, pero nasa sa inyo po yan kung gusto nyong i-extend or palagyan ng balcony ang inyong Anika Townhouse. So, dito naman is nagpalagay sila ng, in-extend nila itong area na to for their balcony para meron silang area para makapag-unwind, para pag may mga bisita, if they want to work here, and also, kapag gusto lang nilang mag-get together and all. So, they still have their space sa kanilang Anika Townhouse. So, ito, nagpalagay lang sila nito ng parang ratan, pero plastic po siya. And also, itong glass na table. So, ito yung kanilang natatanaw. Pero dito sa area na to is open space po yan. Ayun, yun nandun. So, kapag nag-chill sila dito, ayan. Yun naman yung kagandahan since open space siya. And dito sa park na to is hindi nila pinasarado ng buo. So, yun nga, nakikita pa rin nila kung ano yung nangyayari dito sa kanilang side. And kasi yung ibang client natin is talagang full na pinapasara yung magkabilaan. And dito lang yung mismong nakikita.
Ayan. So, ito yung personal preference ng ating client. And also, nagpalagay din sila ng polycarbonated na roofing. Ayan. So, yan yung gusto ni client natin. Which is, yun naman yung na-request niya sa ating contractors. So, another episode din naman ng ating modification and also renovation para at least magkaroon kayo ng idea just in case you will have your own house and lot here in Lancaster, New City. And also sa mga hindi pa and also may balak na magkaroon din ng kanilang property and kung gusto nila magkaroon ng investment here in Cavite. Ayan. So, you can message me directly. I'll be dropping my personal information dyan sa description area natin. And also, thank you sa ating client na nagpa-unlock na ipakita para magkaroon din ng ideas ang ating mga future homeowners dito sa Lancaster, New City. And also para sa ating contractor, ayan, ang ating 4MS Home Builders, pwede nyo pong i-message si Miss May and para makahingi kayo ng mga sample computation, quotation, maibigay nyo kung ano yung gusto nyong ipagawa sa inyong house and lot. Ayan. So, and also, please do like, subscribe, and hit the notification bell down below to keep you all guys updated. Ayan. So, see you on my next vlog. Bye! Please do like and hit the notification bell down below to subscribe. Thank you for watching.